Day 1 of Malaysia vlog. Currently, we're here at Bugis MRT Exit D bus station here in Singapore. So, dito kami manggagaling tapos magte-take lang kami ng bus. Ayun yung itsura nung Exit D. However, as you can see here, naglalakad kami. Sinundo kami ni Kuyang driver from doon sa first clip kanina papunta dito kasi hindi siya daw pwede pumasok doon sa loob dahil nga merong construction na ginagawa din sa may gilid. Pero guys, if your ticket says na MRT Exit D station, doon kayo pupunta unless stated otherwise. Make sure lang na basahin nyo yung fine print ng voucher ninyo. In our experience, wala naman sila ibang minensyon na kailangan namin lumabas sa kanto or what. Kaya doon kami tumambay sa MRT Exit D station. Exit D ng Bugis MRT station. So, ayun. I'm going to flash you kung magkano yung binayaran namin at saka kung ano yung specific na ibinok namin sa Klook. So, ito yun. We paid 7,740 pesos for 5 packs na yan. So, kami ay pipick upin sa Bugis MRT Exit D from Singapore and then bababa kami sa may KL Central na. So, the ticket says 3 hours and 48 minutes in travel time and that was right. Mga ganun katagal yung oras ng travel time papunta sa Malaysia. So, please take note of that. Consider it kapag magbubook kayo ng bus. So, mabalik tayo kay Kuya. Ayan, chinecheck niya isa-isa yung mga vouchers ninyo guys. Tapos, tinuturo niya sa inyo kung saan kayong seat pupunta bago ninyo ilagay yung bagahe nyo doon. So, make sure prepare nyo na yung screenshot para dire-diretso na lang kayo. So, once kasi nabook nyo sa Klook yan, bibigyan kayo ng virtual or soft copy nung inyong voucher. Check nyo na lang yun maigi. Nandun na din yung seat number. In our case pala, chinek na niya yung voucher namin or yung ticket namin while yung kasamahan namin ay inilalagay na yung aming mga bagahe sa loob. Ako, sinusundan ko si Mac habang nilalagay niya yung bagahe so that I always do this whether kahit saan ako magta-travel, kahit sa Manila lang, basta may bagahe ako na kailangang ilagay sa compartment ng bus, bini-video ko yan kasi it's your confirmation or your proof na talagang nilagay mo yung gamit mo doon sa bus. So, parang protection mo na din siya. It's just a tip, guys. Ayan, bali nga pala dito sa trip na to, there are a total of 3 stops kami na na-experience. So, yung unang stop is yung stop sa may pa-exit na ng Singapore. Kumbaga, magko-cross ka na sa Malaysia. So, you have to go down para pumunta sa immigration ni Singapore to notify their country na aalis ka na. So, wala ka naman dapat na dalhin doon kundi yung inyong passport lang. So, hindi mo na kailangang ibaba pa lahat ng mga bagahe mo. Just make sure lang na dala mo yung passport mo sa loob at mabilis ka lang kasi labas-pasok lang yun kasi baka maiwan ka ng bus. So, yung next stop would be sa pag-enter mo naman sa Malaysia. But, mamaya ko i-discuss yun. I'm just going to show you yung loob ng bus. So, executive class yung ibinok namin. Hindi ko alam kung, I think lahat naman to is executive class siya. Yun yung tawag dun sa bus. So, tinignan lang ni Jello kung doon kami nakaupo at hindi doon. Nasa harapan kaming mga magkakaibigan. As you can see guys, ang luwag niya kasi tatluhan lang siya dalawa sa gilid tapos isa dito sa may left side facing the driver. Isa lang yun doon. So, super luwag niya. Ayan meron kang lalagyan ng paa pero you can also put your feet up if comfortable ka that way. Kung katabi mo ay hindi stranger ha. So, ayan. Nare-recline din yung chairs. Sobrang luwag. Worth it siya guys. And super polite nung driver. Well, isa lang naman yung driver namin. Polite. On time din sila. So, ayan. I would highly recommend Cityline Executive Class na bus.
So, ayan, nandito na kami sa first stop namin sa Singapore Immigration. So, bawal kasi mag-cellphone nung papasok, kaya wala akong picture nung papunta kami sa loob. But, tapos na kaming matatakan dyan, or tapos na naming pa-check yung aming mga passport. Guys, kung saan kayo pumasok, hindi kayo doon lalabas ha. May ibang labasan. Tapos yung mga bus, iikot sila para doon kayo sasakay. So, huwag kayong malilito. Ayan, as you can see, sasakay na kami ulit sa bus. Make sure lang na mabilis kayong kumilos ha, para hindi nakakaya doon sa mga ibang kasabay ninyo. So, wala pala akong video dun sa second stop. Itong pinapakita ko right now is the third stop. So, sa second stop muna tayo. It would be the Malaysian immigration naman. So, wala akong video doon kasi guys, mabilisan yung kilos doon kasi, di ba kanina, hindi nyo kailangang ibaba yung bagahe nyo. Sa pangalawang stop, dahil papasok kayo ng panibagong bansa, you have to scan everything. Lahat ng dala ninyo, ibababa nyo from bus and then i-scan ninyo. Tapos, lalapit kayo sa isang immigration officer. Tapos, sila yung magtatatak sa passport ninyo. So, ganun siya. Parang sa NAIA, ganun yung process. It so happen lang na hindi kayo nag-travel by airplane. Tapos, meron din kayong fill upan na form. You can do it online. I'm going to flash it to the screen right now. Para ma-fill upan ninyo bago kayo sumakay sa bus. Para hindi na siya hassle. So, ayan. Ito yung third and last stop. Nasa Malaysia na to. Unfortunately, wala kaming nabili dyan na food na yung ready to eat na. Kasi, ano yan? Ayan yung madami siyang options. Diba? Parang ang sasarap pa nila. Kaso, wala ni isa sa kanila ang nag-a-accept ng card or anything na hindi Malaysian ringgit. So, you have to make sure na kung gusto niyo kumain, ready kayo na meron na kayong Malaysian ringgit. Si Jello may dala-dala siyang plastic dyan kasi nakabili kami ng food. Meron namang grocery doon pero parang pampasalubong lang siya. Hindi siya yung mga ready to eat na food. So, grocery lang siya, ganun. So, nakabili naman kami ng water. Doon kasi pwede yung card. Anyway, we're here at KL Central. Finally, after almost 4 hours, we're finally here in Kuala Lumpur. So, this is KL Central. Sa gilid niyan ay may mall. Papasok kami dyan to exchange some money. Alright, so we're here at New Central Mall. Ito yung mall na sinabi ko kanina na nasa gilid lang kung saan kami ibinaba nung bus driver. So, here we're going to exchange our Singaporean dollars. That way, meron na kaming panimulang pera na gagastusin dito sa Malaysia. We're planning to eat pa nga dito pero we decided na to go to our Airbnb. Ang kagandahan dito sa New Central Mall, akyat ka lang dyan, meron na silang direct pathway to MRT or dun sa train nila. So, ayan na nga, ayun yung mall. Tapos, dito sa gilid, sila Jello nandiyan na, bumili na siya ng card namin. Rapid KL na kulay blue na card. Ito yung naloloadan. Hindi kami bumili nung unlimited pass. Kasi merong option sila na unlimited rides for 3 days, 5 days, and 10 days yata yun if I remember correctly. But since we're not sure yet if we're going to maximize their train stations, hindi na kami bumili. So, nag-stick na lang kami doon sa naloloadan. Ito nga pala yung itsura nung card na binili namin. So, ayan. Right now, i-Google Maps lang namin how we're going to reach our Airbnb place na binook from here sa NU Central. I'm not sure if this is a station or what station this particular place is called. So, basta
again, lahat naman, or lagi ko naman sinasabi sa vlog ko, always maximize Google Maps lang. So, yung pinagstayan pala namin na Airbnb guys, super lapit niya lang sa may Twin Towers. Sobrang sulit nung nabook namin. I'm going to show you a room tour later. But right now, papunta na kami doon sa Sakayan. So, just follow along. Hindi ko pala nabanggit guys why we did this backpacking tour, yung tri-country namin. It's because itong tatlong magbabarkada na to, ayan, si Julie, si Ayesa, yung isang babaeng nakasama namin, and yung asawa ko na si Jello, they are all July babies. So, ang tagal na namin pinlano to nung nagbagyo pa kami ng start of the year. Napag-desisyon na namin, or parang out of the blue na sinabi lang nila na gusto nilang mag-tri-country for their birthday, since tatlo silang magbe-birthday. So, itong araw na to, birthday to ni Julie. Ayan, yung naka-checkered. So, sabi niya, frustrated siya kasi birthday daw niya. Puro kami biyahe. So, later that night, we're going to celebrate her birthday. I'm just going to show it to you guys later. So, ayan, nakwento ko lang para lang may background kayo how did we plan this. And we're here sa Platinum Suite. That's what this place is called. So, yun yung buong building. It's our Airbnb, and guys, super highly recommended. Parang lahat ng mga rooms nila, or majority, kasi tingnan nyo, ang daming tao. Ang daming parang mga tourists. So, parang ginawa na nila talagang Airbnb siya. Kasi ang daming ko nakikitang listings. But, again, I don't know. Siguro iba-ibang handlers. But, later I'm going to show you how much yung binayad namin versus the room tour. Tignan nyo kung gaano kasulit guys. Take note ha, 5 kaming naghati-hati. So, sa next clip, I'm going to show you the room tour. So, ito yung kanyang hallway. Ang luwag guys. Tapos, hindi mo naririnig yung kabilang kwarto kasi malayo yung pagitan. Basta ang luwag niya guys, super worth it. So, ito yung pinaka-listing, and yes, meron siyang pool sa rooftop. At ito naman yung binayad namin. Diba guys? Imagine, 5 kami naghati-hati dyan. Tigma magkano lang kami for 2 nights. Sobrang worth it. Anyway, room tour! So, ito na nga guys. Ayan. Pagpasok nyo, makikita nyo agad yung 2 aircon. So, may isa sa sala, tapos may isang nakatapat sa kitchen. Meron silang front load na automatic washing machine. Meron ding electric stove. Kompleto sila ng mga gamit dyan. Ayan yung sink. Naiinom din yung water yung sa may white na katabi ng sink kanina. Ano yun? Naiinom na water yon. So, doon lang kami nagre-refill ng tubig namin na nilalagay sa tumbler. Tapos, ayun, nakita nyo naman yung 2-door ref. Sa baba yung kanyang freezer. Ayun yung sala. Ito yung first room na may split type aircon din. And then, ito yung pinaka-master. Sobrang laki niya. Meron siyang 2 twin-sized bed. Tapos, look at the view, guys. Sobrang ganda. Nakalimutan ko na kung anong floor kami. But, that's the master. Meron ding split type aircon. Tapos, guys, tignan nyo yung walk-in closet niyan. Yung sa may bandang bathroom. Look. So, nandyan yung isang foam. Kung gusto nyo maglatag sa sala, meron din. So, ayan. May his and hers na sink.
Ayan, yung bath, yung pinaka-shower area, and then merong bathtub. Diba? Sobrang ganda, guys. After this, we'll move forward to dinner. Sa birthday dinner ni June. Oh, blow nyo ng tatlo. Mag-amuya kayo ng hininga. Wait lang yung kalat. 1, 2, 3. Picture mo ba, dali? Picture ay video sa akin. Yay! Ba't kami oyster? So, this is what I ordered. Yung sa akin is steak. Tapos kay Jello, I think that's lamb. Sobrang sarap, guys. Highly recommended. So, hindi kami sa mismong Petronas Tower bumaba ng Grab. Sa ibang part kami para mapicturean namin tong Twin Towers from afar. Sobrang ganda, guys. Anyway, I'll go ahead and end the vlog here. Thank you so much, guys, for watching the first day vlog of Malaysia. And on to the next!